Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Lagi naman. Salamat po sa madagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito. Maganda ho to. Total, hindi pa naman ho tapos na yung undas. Ados pa lang ho yata ngayon, di ba? O, di, makinig ho tayo sa kwento ni His Excellency, no? Ang pamagat po nito yan, Mga multo sa Malacanang. Pakinggan po natin yung kwento niya. At magbigay po tayo ng reaksyon. Ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Ibig sabihin ni His Excellency, hindi papatalong Malacanang sa mga kwento ng mga multo. Mas maraming multo rito. Ituloy natin. Sounds pa lang, His Excellency, nakakatakot na. Ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Tsaka dahil pinakamatagal kayong nanirahan dyan, His Excellency. Yun. Yeah. Etong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman. Ay, nandun si Sandro. Kwentuhan sila ni Sandro. Sige, tuloy, His Excellency. Kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Sige. Lalo na nung kabataan ko. Are you ready? No. Not really. Not really. Pero sige. Never mind. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi nga, Ibig mo sabihin, His Excellency, nandiyan pa rin si Father Brown hanggang sa ngayon? Ituloy. Kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa dinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga pintuan. Nagsisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinubo ko sa security. Sabi ko, may multo. Naniniwala ka pala sa multo, ako hindi. Totoo lang, His Excellency, naniniwala sa multo. Pero naniniwala siya sa multo. Ako, tagal ko naghihintay ng multo, wala dumarating. Maski nanay ko, tatay ko, lola ko, kapatid ko, kako, multuin niyo ako, wala naman. Hindi. May multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Oh. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Ayaw maniwala yung anak niya sa kanya. It's fine.
It's fine, it's hard to believe, sabi ng anak mo. Ay, sabi naman ni His Excellency, ay nako, it's true. Oh, sige, tuloy. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. No. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, nakakapagtaka kung bakit nagkakaganon. May multo nga, Rod. His Excellency, talagang may multo, ha? Nagbumungas ng pag-isa. Gabi, isasara yan. Nakasarap yan, pag naman lahat na nakasara. Pagkakabalik siya, mas narado na yan. So, pinabayaan ngayon yan. Pagbalik na naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, So, baka may mata ka sa likod, ah. Ang lakas ng pakiramdam pala ni His Excellency, ano? Pati yung, tingin sa likod, ewan, sige, tuloy. ramdam sa likod lang. Tinitig ko kung ilalabas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot. Dahil alam ko na talagang alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, malaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam Tinitignan siya nung anak niya, hindi naniniwala. ko. Yung dating private office sa taas, may hagdanan na pataas. Kapag naglalakad ako, para bang may sumusunod sa likod ko. Pagtingin ko, wala naman. Pag maglalakad ako, nanyan na naman. Sa paglikod ko, wala na naman. Siyempre, kinakalabutan din ako. Para bang may dadaan sa likuran mo. Pagka titingin ka, wala naman. Ganon. Tatayo na lang yung mga balahibo mo. Kahit sa ulo, pagka maramdaman mo, talagang matatakot ka eh. Pag naglalakad ka, meron kang mararamdaman na parang sumusunod. Mabigat yung niya, parang gano'n. Di ba papalingon ka lang gano'n? Eh wala, alam mo naman talagang wala kang kasama. Talaga lang, Eh ha? dahil sa katagalan, parang sanay na lang, sige lang. Parang akong may tao sa likod ko. As in talagang sumagi sa likuran ko. Nagulat ako. Bigla akong lumingon, kumikot ako ng gano'n. Wala naman tao. Oo. Sabi ko, totoo pala sinasabi nila dito na mayroon talagang may something. Dito po sa site dito, dating kwarto. Sabi siya sa akin, iwanan niya ako, Mar, iwanan mo na kita dyan na bigla ako. Pag iwan niya sa akin, may nakita ko nakaupo sa lamisa. Walang ulo, nakabarong, lalaki. Tapos, walang ulo. Nakabarong lalaki, nakita mo, ha? Eh, di tumakbo ka nga, Rod. Tubig muna tayo. Ito lang. Minsan, nandito ako kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ang ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto at inom namin. Lahat ng ilaw, nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Paano yung, anong gagawin mo if we had ended up living here in the palace? Oh my God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. O, ayaw na tumira tuloy ng anak mo dyan. Natakot na. Kukuha na lang daw siya ng kondo sa malapit. Santiago. Yeah. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Yo. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. Ay, nako. His Excellency.
Teka, mga boss. Si Excellency naman. Ibig mo sabihin, ang daming presidente. Bago ka pa naging presidente, di ba? Pagkatapos ng tatay mo, may Cory Aquino, may Fidel Ramos, may, ito isa, si Sierra, Pinoy, ano ba ba? Si Digong, si Digong, si Gloria, matagal si Gloria dyan. 9 na taon yata si Gloria ang naging presidente, di ba? Dahil na-overthrow si Sharap. Wala namang kwentong ganyan, His Excellency. Alam nyo mga boss, sa ayaw at sa gusto nyo. One day, ako pa lang po ito eh. At meron po itong 280,000 views. At nagbasa po ako ng mga comments na konti dyan. Talagang, hindi ko na ako tinuloy, mawiwindang ako, baka ako'y bumigay. Lord, yun ang tawag dito, panibagong tawag dito, kaalaman na itong si His Excellency ay naniniwala at takot sa multo. Nasakit siya po. Lord, ang daming presidente, upo na dyan eh, baka ngayon ka lang eh, tapos kwentuhan mo ng multo. Lord, walang presidente na nagkwento ng multo dyan eh. Diba? Sa Malacanang. Maski yung tatay niya, hindi naman nagkwento ng tungkol kay Father Brown eh. 20 taong kayo dyan, hindi naman nagkwento yung tatay mo tungkol sa multo. Ha? Anyway, wala ako tayong magagawa. Yun ang trip ni His Excellency. Multo. Pero yung anak niya, hindi nga naniniwala eh. Pero bandang huli, naniwala na rin eh. Dahil kukuha lang daw siya ng condominium na sa malapit-lapit. Ayaw niya na raw tumira sa malapit. Lord, ano ba? Di kaya yung mga namatay ng panahon ng tatay mo, yung mga sinasabi mo. Pero hindi, may pangalan eh. Father Brown, na hindi na raw umalis diyan sa Malacanang. Kung hindi umalis, di hanggang ngayon nandiyan pa si Father Brown. Lord, Diyos ko, His Excellency. Kaya sinasabihan ka ni, siguro alam ni Digong na takot sa multo to, kaya sabi ni Digong, weak leader to. Iba si Digong, Si Digong, yung multo ang takot sa kanya. Ay, Lord. Bakit ba? Ano ba? Magkulab na po tayo. Yan ang bagong kaalaman. Si His Excellency takot po sa multo. Pag binasa nyo yung comment ng vlog na yan, mapapa Jesus Mariosip kayo. Ito. Kalat ni Baya, shout out Tirahin mo, Karoke, sabi ni Kalat ni. Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear, Kalat ni. Hello, Miss Akira Milus. Pleasant day, sabi ni Kalat ni. Kalat ni ulit. Hello, Miss Aruba. Be well. Ay, oo. Sumagot si 3JCO po. Salamat, Kalat ni, sabi niya. Ubo lang naman kasi yan eh. Kayang-kaya ng Lagundi yan. Ay, friend, yung Lagundi. Meron for dry cup yun eh. Oo. May ibang klase nga yun. Pero 100% ako mabisa. Oo. Kasi herbal yun eh. Oo. Walang overdose yata yun eh. Oo. Maganda. Oo. Yun ang gamot ko eh. Lagundi. May Ascop Lagundi. May Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Wala na yatang pagkakataon na nagsalita itong si Mantika Roque na kahit papaano ay para sa bayan. Naturingan pa naman na human rights lawyer. Ito, binulag ng pera. Totoo. Sabi ko, di ba, Raul,
God moves in a very mysterious way. And so is money. Hindi naman gaganyan si Roque nang walang pakinabang, di ba? Abogado yata yan, di ba? Ano? Papanig siya sa, ano na, dati kalaban niya, ngayon papanig siya ng ganun-ganun lang. Come on. I cannot see any logic in there, ha? Ha? Pero yung kwento ho ni His Excellency, hindi pwedeng hindi paniwalaan yun. Kasi nakita niyo naman, marami namang in-interview na nagpapatunay na yung kanyang ikinikwento ay totoo. Ang problema nga lang, His Excellency, bakit ngayon lang may nagkwento tungkol dyan kay Father Brown, ha? Si Cory Aquino, makadiyos si Cory Aquino, pero hindi nagpakita sa kanya si Father Brown. Ha? Raul Villanada ulit. Oh. Nakakahiya ang mga kababayan nating trolls. Buti na lang dito sa vlog mo, Kuyang. At mabuhos mo silang napupuksa. Patulan ito, baka sumikat pa at kumita. Hindi ko pinapatulan. May mga pumapasok. Pero isa-isa lang naman. No. Ferdinand San Juan, shout out ha. Sabi niya. Good evening, Karox. Naku, Roque. Kung ano-ano sinasabi mo, talagang sobra-sobra ang pagmamahal mo sa China at wala kang pagmamahal sa Pilipinas. Ano ba ang pinakain sa'yo ng China at nagkakaganyan ka? Kitang-kita na ang ginagawang pang-aapi at pang-aabuso sa West Philippine Sea ng China. Tapos kaibigan natin ang China, ikaw na lang, wag mo na kaming idamay sa pagmamahal mo sa China. Hindi kami santo na titiisin lahat ng pang-aabuso at hindi nakikibo. Tao kami na may damdamin at marunong masaktan. Dasal, mahal na Panginoon Diyos, huwag niyo po kaming pababayaan sa kadiliman at nasa inyo po, Panginoong Diyos, ang liwanag. Naintindihan mo ba yung dasal ni Ferdinand San Juan, ha? Hari Rock Puwet, ha? Pero malaking pera yan, mga boss. Oo. Hindi gaganyan yan ng ganun-ganun lang, ha? Kasi dati siyang human rights advocate, eh. Tagapagtanggol siya ng mga mahihirap, ng mga naaapi. Ngayon, tagapagtanggol siya ng China na nang-aapi. Di ba? Money moves in a very mysterious way, di ba? Yan ang ano niya ngayon. Dati, God moves in a very mysterious way. Ngayon, yun na siguro ang ano ni Roque. Money moves in a very mysterious way. Ha? Al Olalia, shout out, ha? Ano pa ba papel ni Butanting Roque? Hindi na dapat pinakikinggan yan. Naranasan niya kasing magmantika sa panahon ni Duterte. Kaya ginagawa niya ngayon ang lahat, mapansin lang siya at makapwestong muli. Naging kagaya na siya ng kanyang among halimaw. Pero dahil malapit ng katapusan ng amo niya, susunod na din siya. Magandang araw sa Roque at sa mga warriors. Ingat po palagi. God bless us all. Ingat ka rin, Al Olalia, ha? Librado Ludovico, shout out, ha? Sabi niya. Blessed morning po, Roque, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ang China ay kaibigan ng amo mong si Duterte Dutae. Hoy, baboy, tumigil ka na. Dati kang human advocate. Ngayon, sip-sip bukit ka. Pwe, tumigil ka, China man. Galit si Librado Ludovico. Uy, may bago tayong kaalaman tungkol kay His Excellency. Takot pala siya sa multo. Ha? Kayo ba, mga boss? Naniniwala ba kayo sa multo? Ako po, hindi. Matagal na po ako nag-aantay ng multo. Wala akong dumadating. Totoo po yun. Minsan, nag-iisa ako sa kwarto, eh. Nay, tay, dito ako. Baka gusto nyo magparamdam. Wala naman. Ha? Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo, mga boss.
Sabi ni Friend Aimee. Gago ang butanding na yan. Baka bumabatak din ng coke. Pwede, ha? Kasi iba na talaga siya, di ba? Tsaka tabang-taba siya. Friend Aimee ulit, oh. Baliw! Baliw na si butanding. Nakakasuka na ang pagmumuka katulad ng amo niyang halimaw. High blood ka na naman, Friend Aimee kay. Friend Aimee ulit, oh. Ay, nako po, talagang mga traidor sa bansa ang butanding na ito. Nahuli na naman sa bibig si butanding, nasagad sa buto ang pagkatuta sa China. Totoo yan, Friend Aimee ka, ha? Ito, Librado Ludovico ulit, oh. Bonget, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Papasukin mo ng ICC para matapos na ang problema mo at ng bansa. Sige ka. Uulitin ko ang sinabi ng pinaslang na Percy Lapid. Rest in peace. Baka ikaw araw ay magising ka na. Hindi na ikaw ang presidente. Gusto mo bang mangyari yon? Siyempre, hindi. Kaya ICC, welcomein mo na, anak ng iho di puto. Galing yun. Sarap basahin talaga. Rolando Cruz, shout out, ha. Hindi tayo nakikinabang sa China. Sila ang nakikinabang sa atin. Kasi kasabwat siya ng Sinovac. At anong masasabi niya sa binanggang barko natin ng China? At marunong ka pa sa amin, di makipagkaibigan ka sa China, di wag din papasukin ang prutas nila at ipasara ang pogo. At bagsak na ang economic ng China at baon na sila sa utang. Balita ko nga yun. Baon na ba sa utang? Rolando Cruz ulit, oh. Di malungkot ka, anong pakialam namin? Nilulungkot na si Roque. Mahal na mahal daw niya si PBBM hanggang sa pang-oras na ngayon. Okay, tawa Japan. Joel Molina, shout out, ha. Ang laki ng ibinigay kay Butanding nung panahon ni Duterte, kaya todo tanggol sa China. Pwede. David Alin Mendoza, shout out, ha, sabi niya. Hello po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Isa pa ding gunggong niya si Roque, Butanding. Sabi niya, apektado ang mga magsasaka. Paano yung mga mangingisda naman natin? Na di ba sila apektado sa pangangangkam ng mga isda natin sa West Philippine Sea? Ang laki siguro ng nakakuha niyang pera kay Digonggong. Hanggang ngayon, po siguro ay may allowance pa. Yan, kina Digong at sa Rajim Potpot. Alam niyo po, Karox, naawa po ako sa mga taong ganyan. Nabuhay pa, sinusunog ng kaluluwa nila sa impyerno. Ay, nako, tama ka. Ay, tama na muna po, Karox. At baka ma-high blood lang tayo dyan. Sige po, Karox. God bless po sa atin lahat. God bless, David Alvin Mendoza. Siya talagang sabi ko nga sa inyo, di ba? Sa politika, yung lamang na lamang yung pinakamakapal na mukha. Oo. Diba? Taki mo dating human rights advocate, ngayon putres human lip, ha? Luis Pardo, welcome to the club. Hintay na lang natin kunin sila ni Satanas. Mga comments, oh. Simpleng-simple, no? Elizabeth Iscare, oh, sabi niya, good evening, Sir Rox. Ang kapal talaga ng mukha ni Rocky na to. Makasipsip lang sa kanyang amo. Pareho silang traidor ng ating bayan. Kakabuisit magsalita itong grabing katangahan nito. Parang hindi abogado. Parang abogago ang bagay na sa kanya. Siguro malaki ang pakinabang niya sa mga Chino na to. Kakagigil ang pinagsasabi. Tigilan mo na yung kakasipsip mo, puwe ka. Ang sarap mong sipain papuntang China. Doon ka na tumira. Nakakasuka ka na. Salot ka sa bansa. Mainit ang ulo ni Elizabeth Iscare. Ha? Roque. Kakapal ng mukha nito. Moody Muma, shout out, ha. Hi, sir. Evening po. Huwag ka nga, Roque. Nagsasalita ka, Roque. Walang maniniwala sa'yo. Masdan mo, Roque. Ang lahat ng mga nangingisda, wala nang makukuhang isda dahil sinusugod ng barko ng China. Samantalang bangkalang ang gamit ng bangisda ng mga Pinoy.
Ikaw, Roque, itiko mo nga yung bubig mo. Dahil kasuklam-suklam ang pananalita mo, mga mangingisda. Pakiusap, huwag ninyong iboto ang mga China dahil matagal na kayong pinapahirapan ng dating nakaupo. Mamulat na ang isipan ninyo. Aawa kayo sa mga anak ninyo at mga apo. Sir, salamat po. Ingat po palagi. Ingat ka rin, Mudi Muma. Salamat din. Elizabeth Iscari ulit to. Hoy, Roque, tumigil ka. Tumigil ka na sa kakabunganga dyan. Buisit ka. Naku, Xerox, umiinit dugo ko dyan sa Roque na yan. Dito lang masasabi ko, layas ka sa bansang ito, doon ka sa China tumira, gunggong. Ang dahil lang sa kanilang, dahil lang sa kinang ng pera, nasira na ang pagkatao mo. Pwe ka, layas. Posible namang wala siyang binibigay sa kanya para magganyanin niya yung sarili niya, di ba? Problema, may mga anak to, may pamilya to, hindi kaya pinapagsabihan to ng mga anak niya, hindi kaya ito kinahihiya o whatsoever, no? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Tia Delio. Muli po ay makikibanat ng pagkuda at may pinakamahabang talata sa maksaysayan ng inyo pong impong basyang Team Delhi. Pagbating may ngiti po sa ating lahat, mga mahal kong Team Rocky Warriors. Masasabi ko po sa pambansang butanding, Xerox, kung siya naman po ay nagmiyembro na ng Republika ng China, para niya pong awa, suluhin na lang po niya ang paglangoy sa dagatang apoy kasama ang kanyang mga kakulto. Isama na din po niya si Senyor Aguila. Total, di po sila nagkakalayo ng itsura. Pwe, kinam. Sayang yung pangalan mo, sir. Butanding. Galing po sa pangalan ng santo. Pero ang katauhan mo po may agimat ng lagim ng kadiliman. Humarap ka muna po sa salamin at tingnan mo pong mabuti ang sarili mo. Ikaw po ba talagang tao o butanding na nag-alatao? Ba akalain mo yun? Lahat ng panawagan mo puro wala sa hulog at di tamang pinagsasabi ng isang taong nasa tama at matinong pag-iisip. Sabi ko nga, di ba, Tia Delicate, pag ito tignan mo psychiatrist at sinabi ng kay psychiatrist na walang tama to, baka nagkalagayan doon. Hoy, Kurimaw, kung nagbabalat ahas ka man, huwag mo nang idamay ang bansa mong Pilipinas at mga kababayan mo para humalik sa tumbong na sinasamba mong ching-ching pwe. Okay, ikaw na lang kasama ang mga kampon mo na natapalan ng salapi. Ipinagbili ng kaluluwa kay Satanas. Pwe, umaayos-ayos ka nga ha. Total, ang mga butanding dapat nasa kalawakan ng dagat at doon ka dapat nakikisalamuha sa mga tulad mong endangered species. Aba, bakit sa mental di ka na rin papapasukin? Masyado nang nagapi ng kapangyarihan sa lapi ang utak mong unti-unti nang natutunaw sa pagkatino. May payo ako sa iyo, Sir Butanding. Bakit di ka pumasyal ka sa Hamas? Doon makapag-dialogue. Tingnan ko lang talaga yung tibay mo at pinagkukuda mo na puro basura. Ganito naman si Tia Deli, Walang silbi at pakinabang para sa sarili mong bansa. Ang pinagtaksilan mo, buwisit ka. Chupi! Lumayas ka nga dyan at tumigil ka na. Tumigil ka na nga ng drama mo, pwe. Kinam. Ay, nako, Xerox. Impong basyang lalayas mo na. Makikilangoy sa West Philippine Sea kasama ang mga butanding. Pampaalis sakit, trayuma. Yang sa muli po, sa inyo pong lahat, tunay na nagmamahal, di po mag-aalabutanding. Ito po ang aswangat ninyong Tia Deli. Xerox, ingat po palagi. God bless po. God bless. Friend Shervin.
at sa lahat ng Sapeda family, no? Rolando Bliones, shout out sabi niya. Gandang gabi po, Karox. Yan si Butanding, di na yan papanig sa Pinas. Dapat i-disbar na yan salbayan sa mga Pinoy. Nasubuan na yata ng malaking saging. Nataranta tayo daw na ang nang aaway. Bugok, panoorin mo nga mga ginagawa sa West Philippine Sea. Baka hindi na nanonood to, Rolando. Bugok nga, ang gagawin natin. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Itong si Roque sinungaling, baluktot ang katwiran. Minamali ang tama. Manang-mana sa amo niya. Tiyak ito si Duterte at mga alipores niya. Tulad ito si Roque, Robin, Bato, Bongo at marami pang iba ay nakinabang ng husto sa China. Kasi noong pa nila sinasamba at pinuprotektahan ng China. Kaya tiyak, may nangyayaring anomalya dyan. Ano pa nga ba, Johnny Bigud? Libra Girl, shout out Ngayon lang dumating si Libra Girl. Sabi niya, kitang-kita na talagang love na love ni Roque ang China. Sa halip na ipagtanggol ang Pilipinas sa ginagawa ng China, nakikiusap pa na mahalin at intindihin nilang ginagawa ng China. Wala na sa katinuan ng pag-iisip ang utor ni na Roque na yan. Karoke, sinayang ni Roque ang propesyon na pinagsunugan niya ng kilay. Ipinagpalit sa pera ang dignidad at siguro grabe ang pressure na ginagawa ng mga Duterte sa kanya. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Totoo yan. Totoo yan, my friend. User, shout out, user Sabi niya. Kala ko, katangahan lang ang nakakahawa. Ang masiraang kapala ng isip ay nakakahawa din. Kaya binabalaan ko ang lahat, lumayo kayo kay Digong. Alam niyo mga boss hindi ko masyadong binabasa agad-agad to, pero pag maganda, okay lang. Pag pangit, tiyatanggal ko. Kaya natatawa po ako. Ngayon ko lang ko binabasa ng buo. Oo. Isipin nyo na lang ang nangyari kay Harry Roque, kay Bato, kay Panelo, at sa iba pa. Pag nagsasalita sila, para na silang nakasakay sa UFO o kaya'y nakatapak ng duwende. Ay, user. Hoy, napasaya nyo na naman ako ngayong gabi, mga boss. Sa totoo lang. Federico Mandaco, sabi niya, Sir Rox, hindi ko na pinapanood ang mga sinasabi ng tuta ni Digong na yan. Nakakasuka, garapal sa harapang nagpapakatuta sa China. Harapang nagpapakatuta sa China. Ano kaya ang pakiramdam ng pamilya nito? Yun, katatanong ko lang kanina, Federico, di ba? Hindi kaya isinusuka ng mga kamag-anak ito? Laso ng utak nito ng China. Magkano kaya ang bayad dito at pati dignidad niya binenta na? Dapat kasuhan na ito ng treason. Ano bang nalalaman niya about China? Sinasakop na tayo, tuwang-tuwa ka pa. Kakadiri ka. Galit si Federico Manda. Sino matutuwa sa iyo? Harry Roque. Johnny Bigod ulit Sa tingin ko tama ang hinala mo, Karoke. Puro sila palabas. Yun. Kunwari magkakaaway sila, pero sanggang dikit din sila. Si Digong kunwari galit kay BBM para hindi sila mahalata na magkakampi. Di ba? Pero, Johnny Bigod, pag nakikooperate itong gobyerno ni His Excellency sa ICC, dyan, maniniwala na ako na totoong may away na nangyayari dito sa dalawang partidong Unitives. Maniniwala na ako na nahati na nga ang Unitives gaya ng sinasabi ni Harry Roque. Francisco Malayo, welcome to the club.
Papasok na ICC. Papayag na si BBM. Bagsak kasi ang rating ni Sara. Bagsak pa ng bagsak ang rating nila. At mag-aalala siya. Baka ma-people power din siya. Gaya ng tatay niya. Kaya, Amy, iba nakapaling. I miss iba nakapaling, sabi niya. User ulit to. Ha? Maganda at makabayang sa balita. Mga vlog ni Atty. Enzo ngayon, umaga, karaoke tungkol kay Coast Guard Commodore Tariela at isang pangpupulong na ginanap sa Vietnam. Binigyan ni Commodore Tariela ng tigkabila sa... napanood ko yun, user. Ang representative ng China. Panoorin nyo yun na lang ng vlog ni Atty. Enzo. Nakakataba ng puso. Matatawa kayo sa katuwaan na hindi sinasadya ang pamagat ng vlog ni Atty. Enzo ang maling paggamit ng Coast Guard. Binira ng China. Oo. Panood ko yun. Oo. Renato Messina, shout out Rocking Bogok, Traidor Kasabayan. Di tayo dapat maawa sa incheck. Bugok, kita mo ba bugok ka na? Galit si Renato. Bugok ka na ang galunggong na dating sa atin, ini-import na sa atin sa kanila mga gadget na gawa nila, electronics, etc. Lahat ng gawang China, sandali sira. At ang pagbili ng produkto nila ay direktang ninakawan na ang mga Pilipino. Bugok ka, lumayas ka dito. Uwi ka na sa China. Galit. Walang kumampi sa'yo, Harry Ropuet, Harry Ropuet. Ito. MJ. Ay, ito, Myra Perrocho. Welcome to the club, Myra Perrocho. Nya. Lahat ng nagsasalita sa SMMI, puro pakawala ng China. O, totoo naman. Dapat nga SMMI na yan, tanggalin na yan eh. Puro fake news. Okinawa Japan, yung ABS-CBN, hindi nyo... Ano ba? Baka bukas yun ang bablog ko eh. Oh. Ha? Juan Conda Senior. Shout out Juan Conda Senior. Mga pro-China, Digong Robin, sabi niya. Loretta Mercado, shout out. Gawing pambala, yan si Harry sa kanyon papuntang China. Di kakasya, laki. Dapat malaking kanyon. Ha? Pero kung tatarin mo siya, pwede. Nelson Batalones, shout out. Sabi niya. Ito na sinasabi ng gobyerno na may mga propagandista na nakapasok sa gobyerno. Individual na nagtatanggol sa interes ng China. Ay, Roque, tumigil ka na. Di kami magiging maka-China. Tandaan mo yan. Sa US na lang kami. Period. Belt and road. Build and road. Depth rat yan. Sabi niya, ba? Marilu Pabianak, shout out sabi niya. Good evening po, Tyrox. At sa mga karaoke warriors. Tama po talaga. Kasabihan na lahat ng sobra masama. Tulad nitong si Roque, tila talagang nasiraan na ng bait. Kumbaga sa isang menu na sobrahan sa Ricardo. Nakakasuka na. Nakakasuka nga po talaga. Lord save our country. Keep safe po tayo. At sa lahat ng mga karaoke warriors. Salamat po sa inyong palaging concern sa aming lahat. Basta, ingat ka rin. Diyan. At pag napagod, pahinga. Bakit, no? Larry Encinare, shout out. Iba talaga pag mamuno ang mafia. Kailangan galante para saludo lahat sa iyo ang mga tauhan sa tauhan mo. Ganyan si Digong nyo. Oh. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Larry. User ulit, May katapusan ang lahat ng bagay. Di ba? Akira Milos, sabi ni Akira. Good morning there po sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Watching your vlog and reaction now, sabi niya.
Rosario Amansik, shout out sabi niya. Karox, anong nangyari dito kay Roque? Sobrang maka-China. Mahalin mo ang bayan na binabasos bayan mo. Sira tuktok ito. Nakakabwisit ang taong ito. Nasusuka ako. May paalala naman si Atty. Enzo, di ba? Na talagang makamakso ka kayo, di ba? Akira Milos, done watching. Blessed day po sa inyo. Blessed day, Akira. June 360, my friend. Shout out. June Lagon, Good day, Manong Roque, at sa lahat ng mga Ka-Roque Warriors. Napanood ko rin po yung vlog na to ni Enzo. Natawa ako sa picture ni Harry Roque. Kasi para siyang lechon sa handaan. At mahirap po talagang maintindihan niya si Roque. Gaya ng pagkatao niya. Hindi natin alam kung Pilipino siya o Pilipina. Sa totoo lang, mga boss, kung anak ako nito, kakahiya ko to. Si Harry Roque sa ginagawa niya na yan. Ikakahiya ko yan. Baka lalayas ako sa bahay namin. Totoo. Abay, yung kahihiyan din na... Naglalakad ako, nag-aaral ako, tapos yung tingin sa akin ng mga kaklase ko, kung nasa opisina ako, yung tingin ng mga ka-opisina ko sa akin, hindi na lang halos, hindi naman lahat, sobra namang tanga na ng tao, tingin niyo sa mga tao, kayo mga trolls kayo, Guramosa Sarabotska, shout out Si Aris ulit Sabi ni Aris, pinahihirapan na nga tayo ng China. Itong si Roque at SMMI, tinutulungan pa ang China sa pagkakalat ng fake news para mabawasan sana ang kasinungalingan ng China ay isara na ang SMI ni Kibuloy. Abay, malay ko nga ba, bakit hindi sinasara? Nakiano rin yan. Pwede rin sabihin ni Excellency na hindi na yan, sara yan. Kagaya ng ginawa ni Digong sa ABS-CBN, di ba? Yan na nga kaya medyo duda ako na itong mga nangyayaring itong sinasabing gera-gera na to ng Duterte, Romualdez, Marcos, and whatsoever parang suntukan nga sa pelikula hindi naman nagkakatamaan di ba? Pwedeng gawin ni His Excellency na isara yan yung SMMI na yan naisara nga ng YouTube, naisara ng Meta, yung Facebook na naisara na, pero dito sa Pilipinas bukas pa yung puro MPA ng MPA pinagsasabi ng mga yan. Ay naku. Tuloy natin itong kay Aris. Tanging anak ng Diyos na may sungay, mga traidor ito sa bayan. Bakit pinapayagan silang ganyan ang gawin sa atin? Walang kwenta talaga ang nagpapatakbo ng batas natin. Oo, may PS pa. PS, sabi niya, kung anak ka ng Diyos, Kibuloy, at hindi ka duwag, pumunta ka sa Amerika. Si Kristo hindi nagtago at naduwag sa pinaharap siya ng mga iskribas. Nagpahuli siya kahit wala siyang kasalanan. Ikaw, patong-patong ang kaso mo, ayaw mong pahuli. Ganyan din sana ang gawin mo kung anak ka nga ng Diyos. Kung hindi ka pupunta sa Amerika at magpapahuli sa FBI, tatapyasin ko ang dalawa mong tainga. Pihado, hindi mo na ito maisasauli dahil hindi ka naman anak ng Diyos. Anak ka ng lelong mong panot. Alam mo, Aris, dalawa yung Diyos. Diyos ng kadiliman at Diyos ng kabutihan. Hindi naman niya sinabi kung sino ang Diyos ang nag-appoint sa kanya, di ba? Basta appointed son daw siya. Appointed son of God. Maraming God. Di ba? Di naman niya sinabi kung sinong God di ba? 3JC Hope, shout out sabi niya. Hello Sir Rox, ang alam ko may labing family ka. Cute ang mga apo mo. Kaya bakit mo ba sinasabi na ayaw mong tumanda? Naku! Talaga ikaw, pre, Sa totoo lang, pre, siguro kung
kaya kong magpabatak ng muka, mga pwede uminom na, magpa-tusok ng stem cell, magpaunat ng ano. Kasi ayoko yung pag nagsalamin ako, parang naiinis na ako sa mukha. Oo, yung kulukulubot na ganyan na. Ayoko yun. Alam ni Lord yun, sabi ko, wag po Lord, ayoko yun. Yung pagising ko ng umaga, pagharap ko sa salamin, nagugulat ako ganyan. Hindi, sa totoo lang, 3JC po. Maging maayos na lang itong mga iiwan ko rito. Gusto ko na tumingin, gusto ko na malaman kung gusto ko na makasama si Lord. Siguro mga age ko mga 75, pwede na siguro. Oo. 75 years ka nakatira sa lupa, o di, sige paano, naka-enjoy ka na dito. O wala ka namang ginawa na masama, di ba? O pwede na. Basta wag lang ano, kaya sabi ko kay Lord 3J Sophie, wag yung mahirap na ano, pag-exit sa mundo. O ganun lang yun. Mahirap kasi 3J Shop, yung bang magbe-bedridden ka, ganun. Ayoko yun. Ayoko yun, ayoko yun. Yun ang dasal ko sa kanya, ayoko yun. Tuloy natin kay 3J Shop. Kung mabuti ka naman tao, wala kang inapi, bakit mo gustong lisanin ang mundo? Ayun, nasagot ko na ha. Ang daming mga sobrang samang mga tao, sila nga hanggang makakapit sa pwesto, sige pa rin. Iba yun, 3J Shop. Iba yung iniisip mo. Sila kasi, maski na sila mag-bedridden, hihinga-hinga sila, sa dami nilang kwarta, hindi, di ba? At maski na anong lahat, di ba? Hindi naman tayo ganun eh. Ayoko yung ganun. Sila, pwede kung para si Imelda, si Enrique talagang sarap pa rin mabuhay. Maski na naka-wheelchair ka na dahil hindi aircon. Hindi manonood ako. Masahe. Dali ako, banak ako ng mukha. Stem cell ako. Lahat, di ba? Gaya na sinabi ko. Ito po ang impyerno, ito rin ang paraiso. Yun po ang langit. Tuloy natin kay 3J Shop. Ang dapat mong sabihin, bigyan ka pa ng mas malakas na katawan dahil ang mga apo mo at asawa mo ay mahal mo at you want to glorify the Lord sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa inyong pamilya. Isipin mo ang buhay na ay gift from God. So use it for His glory, not because na iniinis ka ng nangyayari sa Pinas. Hindi naman. Yung nga sabi ko, ayoko lang yung magkukulubot na yung mukha ko. Totoo yan, oo. 3J Shop ulit. Sir Rox, ang ICC, ang last resort ni Bongbong to fight back dudes. Kaya kahit hindi pa pinapasok ang ICC, one of these days Bongbong will dahil yan ang magiging ginhawa ni Bongbong. Biro mo nga naman ang mga ICC boys, Bato, Sara, dudes, sino pa ba? Totoo, di ba? Bato, Sara, dudes, si Bongo pa, ICC boys din yan. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya. Okay lang naman si Rox kay Harry Roque na magsasabi ng gusto niya. Ang di niya alam, lalo lang siyang nababaon sa kumunoy kahit sampalin mo ng katotohanan. Yan, wala ng puso yan. Wala ng pakiramdam at ang pagkatao niya nababalutan na ng kasinungalingan. Kung nai-export nga ang sinungaling, kauna-unahan si Rocky na ang katanggap-tanggap
para sa China. Totoo. Di na kaya ng psychiatrist yan. Di kaya miyembro ng Maligno Roque. Maligno Roque, totoo ah. 3J Shop ulit oh. Si Rox, alam naman ng madlang people na hindi sincere ang sinasabi ni Bongbong. Ha? At huwag ipagbili ang boto. Kumbaga sa kasabihan, sa ilong lumalabas yung sinasabi niya. Totoo yan. Galing talaga na itong 3J Shop na ito. Oh. Sa ilong ba? Di ba sa tenga? Roy Makapilak, shout out. Sabi niya, Karoke, bakit di natin gamitin ng multiple decoy na resupply vessel kapag pumupunta sa BRP, Gregorio del Pilar? Tingnan ko lang kung hindi mahilo ang mga Chinese Coast Guard kung alin ang totoo. Totoo. Pwede din yun, di ba? Alberto Olaero, shout out. Sabi niya, Karoke, supot yata yan si Haring Roque. Ituli si Haring Roque at ihulog sa China. China Sea, talagang pro-China si Butanding Attorney Haring Roque, my friend. Okay ba sa test mo ang favorito kong music? Kung ayaw mo delete ko, thanks. Everyday Sunday, shout out, sabi niya. Karoke, basag ang pula nito si Haring Roque. Malaki kasi ang pakinabang niya sa China dahil marami mga nakamkam niya, mga lupa, pag-aari ng ibang kababayan natin sa parting Bataan na binenta niya sa China. Tsaka maraming bansa nagrereklamo sa palpak na Belt and Road Initiative ng China na hanggang ngayon nakatiwangwang na walang pakinabang. Lord, bigyan niyo sana ng katinuan sa isip si Harry Roque, si Harry Pokemon. Cassandra Daisy, sabi niya, human left lawyer Harry Roque na maka-China ay dapat gawin lechon dahil siya ang tunay na NPA. Kaya dapat tanggalin na rin natin yung NTF LCAC budget. Ibili na lang ng warplane to protect us sa mga traidor. Totoo yan, Cassandra Daisy ha. Oy, mission accomplished mga boss. Boyong Kong Balong, shout out. Tawag ka ulit pagka may time ka, uusap ulit tayo kagaya kanina, no? O baka ngayon, pwede tayo mag-usap, di ba? Yan to. Adorasyon Timaranan, shout out Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Oy, mission accomplished. God bless. Ano po masasabi ninyo sa bagong tuklas natin dito sa vlog na Mr. Sa Totoo Lang, takot pala sa multo, si His Excellency. Patay tayo dyan. Wala siyang binatbat kay Digong. Si Digong, baka yung multo takot kay Digong.